Hello mga kabayan, welcome to my vlog. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Pinay Update PH. Gusto ko lang po i-share itong collab ng apat na sikat na vlogger na sina Maharlika, Bagong Lipunan, Sas, at si Peebles. Na-inspired lang ako kasi talagang ang tapang nilang mag-expose ng mga ginagawa ngayon ng ating administrasyon. Na-inspired lang ako at saka para ma-share ko din itong mga information para maging aware tayo ngayon sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas kahit nasa ibang bansa tayo. Narito po guys, panoorin natin ang kanilang collab sa live video ni Bagong Lipunan. Binuksan daw yung yung CP niya at pinakita sa NBI 4 AM. Sarado pa NBI, tulog pa po silang lahat, masking gwardiya. Yeah. So paano niyo mapapabuksan yung CP? Ibig sabihin, yung kilalang tao na yan, sinend niya kay Amy, si Amy sinend kay Onanay, nag-away silang dalawa. Yun yung totoo. Yeah. Yes. Ano to? Bakit nagkakaganito ang mga loyalista? Tapos natataranta si Amy nun. Natataranta siya. Sabi niya gano'n. Sino si Pebbles ba nagdi-deliver ng asin? Ay, dahil natataranta pa akong pusher. Sa akin yan. Sinend sa akin yan. Oh, talaga? Sinend sa iyo yan? Si Pebbles ba nagdi-deliver ng asin? Mga hindot na to. Bilgyan pa ako ng Sinend sa iyo yan? Yes, Maharlika? Bakit natanong yun? Bakit natanong yun? Nagdi-deliver di ba bakit saka pag ako adik agad? Hindi. Pag ako ba adik agad, hindi pa pwede Natanong sa akin nun sa text. Kasi ganito yon, kung tama ang pagkaalala ko, sinend ko kay Senator Amy kasi nga pinipigilan ko to si Mother na wag muna tayong lumabas kasi baka makuyog tayo ng mga dilawan. So sabi ko kay Senator Amy, sabi ko merong ipapasabog si Pebbles. Tapos wala naman ako sinabi tungkol sa pulburon or asin. Walang sinabi si Maharlika kung anong pasasabugin ko. Wala nga akong kaalam-alam doon. Tapos sabi ni Senator Amy, ano yun? Yung tungkol sa pagde-deliver ng pulburon? Yes, si Pebbles. Si Pebbles ba nagdadala sa kanila ng asin? Pulburon. Siya yung pinagdaan na si Pebbles na ang nag-deliver ng pulburon. So, kinonfirm nila na may pulburon, na may asin. O, Yeah, di ba? yeah. Alam ni Amy na may pulburon. O, di ba? First Ang time pinasasama kasi ng loob ko, ang ganda-ganda ko. Bakit pag ako, adik agad yung usapan? Yes. Hindi, ang nakakaloka, actually, alam mo Roy, nung mga panahon na yan, doon na kami naluloka kasi bakit may mga ganyan ng mga statements ngayon na si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng asin? Tapos yung ididemanda, kung ganyan ka parati, maghanap ka ng lawyer mo. Find a good lawyer, gano'n. Kasi parang doon na namin naman, ramdam na nilang may kapangyarihan. Ramdam na nilang may kapangyarihan sila na talaga. Gusto lang nating linawin, Mother, para maintindihan ng mga tagapanood. So yung tungkol po sa pulburon or asin, alam niyo naman ibig sabihin nun, yun nga tinexto si Amy nun. Sabi ko, Senator Amy, sabi ko na gano'n sa kanya, na ano ba to? Bakit ganito nangyayari? Sabi ko, pigilan natin. Kasi si Mother, gawan natin ng paraan. Kasi si Mother Pebbles may pasasabugin. Yun ang term ko. Ang text back ni Amy sa akin, ano to yung pag-order ng pulburon ni Lisa? Si Pebbles ba ang nag-deliver? So yun. Kaya nagulat ako. Pumambling ako doon. Kaya tinawagan ko to. Sabi ko, ano sabi ko sa'yo, Mother? Kinonfirm ko. Nag-deliver ba to ng pulburon? Nagulat ako talaga doon, ha? Yes. Hindi, So, ang ginawa wala ko, akong di ba minention sinend ko sa inyo yung mga voice messages, voice message. Si Maharlika sa si Sas lang may copy noon. Kaya kapag nawala ako, bahala kayo dyan. So talagang nawindang ako doon, Roy. Nawindang ako. Sabi ko, wala naman ako binanggit about pulburon. Yes. Pero ang sabi sa akin ko, si Pebbles so nagdi-deliver. So yun. Yun Alam ni Amy. Alam talaga ni Amy. Alam Kasi ko alam ni Pangulong Duterte, di ba, nagalit nga tayo kay Pangulong Duterte nung sinabi niya na may isang nagko-coke, right? Kasi hindi talaga natin alam. Yun pala, alam din pala ni Amy. Oo, kasi wala naman ako sinabing pulburon. Siya lang ang nagsabi nun. Oo, alam niyo ba yung stress na binigay sa akin yan? Di ba, kalahating, katawan, etong kamay kong kaliwa, hindi ko maigalaw.
yung sobrang stress na binigay sa akin ng administrasyon na yan, nila BBM at Liza at ni TP, na-stress ako, hindi ko mag-igalaw yung kalahati kong katawan, nagbakasyon ako sa Samal ng ilang buwan para ma-therapy, nagbababad ako sa dagat para maigalaw ko siya, ganyan. Sobrang stress na binigay nila sa akin, kaya sabi ko, pagbalik ko ng Manila, humanda kayong lahat. Maski ngayon, hindi man ako natatakot yung sasabihin nila dadamputin. Yeah. Kaya nag-message sa akin, hindi ko man natatakot, nandiyan ka nagdadamputin ka, ididamputin nila. Tangina nila. So, anong kakatakot ko? Wala naman ako sinabi. May important akong tanong na kailangan masagot nyo. At marami din nagtatanong dito sa viewers. Totoo bang under the saya si Bongbong Marcos? Oh, yes. Hindi lang under the saya. Under the talampakan. Ako hindi ko alam. Kasi hindi ganun yung engagement ko sa kanila na alam ko yung dynamics sila mag-asawa. Ito siguro si Pebbles at si Maharlika makakasagot. Yeah. Hindi lang under the saya. Kasi makikita mo naman yung na-meet ko sila din sa office noong 2018. Mararamdaman mo na si Kuting sunod-sunuran. Saka mararamdaman mo doon na siya ang boss doon, si Liza. Siya talaga ang boss. So, kaya by the way, bago ko makalimutan, pag nawala si Kuting at matuluyan dahil sa mga drama niyang sakit-sakitan, dapat ang unang imbestigahan ng susunod na leader natin ay si Taning kasi marami siyang alam. Hindi yan uuwi. Pag nangyari yung time na yan, hindi yan uuwi. Sa Pilipinas? Definitely magtatago yan. Baka pumunta pa yan ng US. Sige. Edi magtutuos sila ni Maharlika. Magtutuos kami dito. Ayoko nga. Lugi siya kay Maharlika kasi si Maharlika citizen eh. Magtutuos Sa airport pa lang, tutusan mo na agad. Hindi, lugi siya kay Maharlika citizen eh. Wala kang laban pag citizen ang kalaban mo. Tignan natin. So, anong drama niya? Tignan natin. Pero kailangan mawala muna si Totoo Kuting. lang, naalala ko yan. Nung nagbitaw ako ng salita na si Kemi at si Kemi magpapabagsak kay Kemi, anong nangyari siya? Tama ka talaga. Hindi, siya talaga. Nangyari siya ngayon. Napalitan mo na yung ano mo. Nandun nakafollow sa page ko. Totoo yung sinasabi ni Pebbles, nakakaloka. Nangyayari na siya ngayon. True. Ng source. Yeah, kasi it just so happen na minsan, yung alam ko, alam niya na pala, ibang mga tao nagsasabi sa kanila. Sabi ganun, sinabi rin ba sa'yo? So, ako bine-verify ko bago ko din ilabas kasi nga, hindi mo masabi, baka mamaya, itim pala na as ni Lisa's Mugs. Mamaya, patibong. Patibong, tama. So, anyway, so siguro nakita mo mga tao sa government, sa loob mismo, kasi taga Malacanang yung mga puting ahas eh. At sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, teka muna, itong si Maharlika na loyalista, talagang sobra tong diehard sa mga Marcos, bakit naging ganito? O bakit totoo ba to na ganito yung kanyang pinaglalaban now? Galit na sa mga Marcos dahil sa mga ganito kadahilanan. So siguro, hindi siguro, para sa akin, kaya lumalapit itong mga taong sa loob mismo ng gobyerno na nakikita nila yung injustice, yung pang-aapi, yung pang-aabuso nila Lisa. Kaya nag-trust sila sa akin, kay Sas, kay Pebbles, kasi di ba? Hindi lang naman sa akin to nakakarating, sa kanila rin nakakarating. Yes! Ay! May chika ako dyan. Ano? Chika mo. Siyempre, no, may mga media dun sa Malacanang, may Malacanang press ko. Yeah. Meron daw dyan part na hindi pwedeng pasukin ng media. Oh, juicy. Saan yon? Kailan mapasok natin? Napasok Na parang ahas. hindi na pwedeng pasukin. Naloka nga raw sila. Kasi yung panahon naman ni PRRD, wala naman daw ganon. No? Naka-imbak yung mga doon, pang payola. Pulburon. Or Or baka meron ka. Pulburon. Mga dead Hindi bodies. nakakaloka lang. Anong ginawa nila sa Malacanang? Nagpapa-concert, nagpapa-fashion Fireworks. show. Anong ginagawa ng Araneta Coliseum? Araneta yan, ba't di ka magpa-concert dun sa Coliseum nyo? Correct. Do you think, follow-up question, do you think mas maraming alam din si Attorney Vic? Siyempre. Oh my God, 100%. Ilang ipang transaction sa lahat niya ng eleksyon ni siya lahat yan. Bakit kaya hindi siya nagsasalita for now? Sino bang pwedeng kumalaban sa pinakamataas? Ang power broker kasi talaga yan, si Martin Romualdez. Bakit ka magtatayo ng grupo na meron kang isasamang
sasalungat sa ano mo, sa gusto Gusto. nyo, di ba? Dapat lahat kakampi. Yeah. Saka bawal lang maingay. Lalo na kung may ginagawang kababalagan, bawal talaga ang maingay doon. Eh, Bawal lang hindi ako- maingay doon. Lahat yun dapat kakampi mo lahat. Kaya kahit bobo, inupo nila para kakampi. Di ba ang chismis na, Roy? Ang chismis, kailangan kasing hutan. Yes! Dapat kapulburunan. Ay, Bakit ha? hindi nila ako Yun lang, sinama? yun lang naman daw ang chismis. Mother, ba't hindi ka sinama? Eh, Bakit nagbagong wala buhay ka ka na sinama? daw. Mother, Push ka nagbagong lang buhay daw ka eh. na kasi. Baka ubusin ko lahat yun, hindi sila matiran. Parang, kita mo pati si Maharlika napakonfirm. Kasi yan ang kumakalat na chismis dito sa Pilipinas na, hindi ako iuupo niyan kasi hindi ako kasinghutan. May mga ganon. Buwis Kailangan buhay, pang patulitar na. buwis buhay yung ano. Buwis yung buhay to. sinasabi. Yeah, sobrang buwis Pero, buhay. pero kita mo lahat ng issue nila kasi, mga graduates of Philippine Military Academy, saka retired military Australia. officers. Diba yung sa Smartmatic, ang mga nagsasalita niyan ngayon, mga retired. Generals. Yeah. Tapos itong kay Badoy, graduates of At may vlogger din na retired general na nagsasalita na rin, di ba? Si General Mascanos ba yun? Ano pa pangalan niya? Mascanos. General Macana. Oh. Ano yun eh, Maharlika fan yun eh, si Okay, General thank you pala Macana. General Macana sa chocolate, yung dark chocolate na binigay niyo from Pero yun na nga, na ang maganda kasi noon, nagsasalita na sila kasi I think, kasi hindi mo naman kasi magtatago yung yung hindi, yung Hindi maganda. saka yung, yung corruption. Kasi sa totoo lang, talagang, di ba sinabi ko sa iyo, Maharlika, yung may-ari ng isang malaking media sa Pilipinas. Yes. Ang sinabi sa akin, Roy, sabihin ko sa yung sinabi sa akin, ganito ha, syempre pag mga lasing ng mga tao, doon na masyado nagtasabi ng katotohanan. Kung lasing na siya noon, sabi niya sa akin, na pinag-usapan namin, sabi ko, ako nagsabi, sabi ko, grabe si Michael Mann nandito, ginanon ko yun. Tapos sabi niya sa akin na, meron siya hindi naman marching orders, parang kinausap lang niya yung mga tao niya na kung wala kayong sasabihin na hindi maganda. Ay, kung ang sasabihin niyo hindi maganda, wag na lang kayong magsalita. Parang may ganun siyang pahiwatig daw sa kanyang mga trabahador. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi natatakot siya, hindi dun sa media niyang pag-aari. Kasi malaki yun eh, hindi naman yung SMNI na pwede mong banggain ng ganyan. Malaki talaga yung media na yun. Tapos sabi niya sa akin, Roy, na siya nag-open ang galing ni Maharlika. Sabi ko, nanonood ka rin kay Maharlika. Sabi niya, nanonood si Maharlika. Kasi sabi niya sa akin, alam mo, balang araw, babalikan natin lahat ng sinabi ni Maharlika. Yun ang sinabi niya sa akin. Inlabutan ako. Sinabi niya sa akin yan, Roy, noong event ng Chinese Inabutan naman ako doon. Si Michael Ma. Yun talagang pagkasabi niya sa akin na balang araw babalikan natin lahat ng sinabi. Dahil walang sinabing kasinungalingan si Maharlika. So, Hindi nung yan sinabi sasabihin niya yun ng talaga, naloka talaga ako. Na parang, ay. Kaya nga pag nasa Pilipinas ka, may mga GC-GC ako, no? May mga sosyal, naluloka daw sila, mga sosyal na tao, mga makapangyarihan, ang pinag-uusapan si Maharlika. Kaya nga pinanood nga daw nila yung ni Maharlika yung Sona. Yung Sona. Nalo ako doon sa Sona mo na. Oh my God! Malapit na ulit ng Sona kung meron pa Marami sa nanonood sa'yo. May Laro mo sila, no? Oh my God! Marami ako dadagdag sa pangalawang Sona ko. Actually, gusto Marami ko silang nanonood sa laruin kanya ng kasi ganyan. Pero nagbibigyan. syempre, nandito ako sa Pilipinas. Alam niyo na, Diyos ko dahil. Yun nga, ingat-ingat. Riding in tandem lang yung katapat ko. I know, but anyway. Dito mo makikita talaga na ang marching orders talaga is destroy Sara. Itong pintugon nila, destroy Sara talaga. Destroy May Sara. mga vloggers na ayaw nilang gawin. So, Yes. Masama. Nag-message kayo sa akin. Against their will. against their will. Pero may iba namang vloggers na gagawin namin, pero ano lang to trabaho lang. Parang ganon, parang may mga division ng ganon. Meron talaga na talagang sip-sip talaga kay Tammy. Oo, kaya naglabasan sa TikTok lahat ng yung mga
eksenang paninira kay Sara, naloka ako. Mga kabataan talaga yung nagti-TikTok. Yeah. Nawala na. Hindi naman sila political. Nawala. Hindi siya affiliated. nag-boom. Walang pumansin. Yeah. Hindi kasi sila political blogger in the first place. Saka wala kasing vloggers na katulad natin na pinost yung ganon. Yung hindi natin pinansin, hindi pinag-usapan, so hindi na pag-usapan. Ako hindi ko talaga pinost para hindi mapag-usapan kasi sisikat lang, magiging issue lang, di ba? Sasabi ko, walang pumatol. Ay, Hindi kasi si RJ kasi dapat ang nagbo-boost noon. Kasi siya lang naman yung political blogger na pinakamalaki sa kanila dyan eh. yes. Ito lang kasi masabi ko, no? Kasi si RJ, matalino yan. Alam niya kung dehado o hindi. Pag tinutuloy pa niya yung laban, ibig sabihin yan, may naniniwala pa siya. Chance na siyang manalo. Kaso wala naniniwala sa kanya. Naniniwala pa siya. Pero pag hindi na yan nagsasalita, ibig sabihin yan, hindi yan naniniwala sa gusto mong pagawa sa kanya. So, or, kaya yan, hindi na yan nagsasalita. Sabihin lang niya na nag-aaral siya, pero hindi rin yan naniniwala sa gusto mong pagawa sa kanya. Kasi syempre, ano mangyayari sa kanila pag pagkatapos ng Marcos administration, ang mapupukan dyan si Mel Robles. Di ba? I think una-una, hindi na siya papaniwala ng tao dahil ikaw ba naman paaral ka ni Lisa. Wala na siyang credibility. Magsalita man siya, wala na siyang credibility. That's it. Kasi obviously, Dati super talak. Lalo na ngayon, wala siya. Nagsalita ba siya sa laya ni De Lima? Wala. Di ba di siya napatawag dahil sa Senado? Wala siyang sinabi, di ba? Wala. Kinausap ko rin yung mga saging na saba kung may sinabi si RJ. Wala.